Ito yung spring, yung ilog, yung river na fresh water. Ito po ay galing sa, ito pong ilalim na to ay simentado na. Ginawa na po nila yan. So, wala pong putik. So guys, ayan, napakalinaw ng tubig. So ayan guys, dito sa Villa Filomena may tatlong swimming pool. Ito yung malalim. Ito yung medyo malalim. Tapos doon naman yung sa taas yung pambata. So ayan guys, alam naman natin dito sa Pilipinas kapag summer talaga namang napakainit at saka basang-basa ka sa pawis. Paano na lang po yung mga pamilyang hindi kayang makabili ng air condition sa kanilang mga tahanan. So kami uli guys, nagplano uli kami bumalik doon sa kung saan napakagandang resort. Kasi hindi lang sa nature yung pupuntahan natin, napakaganda kasi tsaka friendly nature yung lugar at saka talagang maganda siya. At yun na nga, maaga pa lang bumiyahe na kami papunta dun sa resort. So kahapon guys, nagprepare kami ng mga babaunin namin para may baon naman kami para sa resort, mga iihawin at saka mga pagkain at kung ano-ano pang baon ang meron kaming dala ngayon. So guys, samahan nyo kami para mag-enjoy na naman sa buong maghapon. Gabi na naman siguro ang uwi namin ito. Sa mga gustong ma-experience naman guys ang Villa Filomena Nature Spring Resort, gamit lang po kayo ng Waze or di kaya Google Map para po mapuntahan nyo. So napakadali lang po dahil wala namang traffic dito sa lugar na to, sa Cavite. So let's go guys. Anyway guys, bago pala kayo makarating or makapasok mismo doon sa lugar ng resort o ng Villa Filomena location, magbabayad muna po kayo ng environmental fee sa halagang 10 pesos lang guys ang isang tao. At yun na nga guys, narating na namin ang resort. Expected namin kasi dahil Wednesday kami na maliligo, so kaunti lang yung tao, pero guys yung pagdating namin dito, nakapila lahat ng mga guests ng resort sa dami ng mga tao. So yung expectation namin is hindi nangyari kasi nga weekdays kami pumunta, so dapat kaunti lang sana. So hindi namin expected na ganito pa rin karami. So guys, welcome back to my channel. This is Kuya Jopats. Nandito po ulit kami ngayon sa Villa Filomena, sa may Alfonso. Bumalik kami dito guys kasi napakaganda dito ng resort na to. Ayan, Villa Filomena. So ayan guys, napakalawak ng parking area nila dito sa may mga sasakyan na pupunta. Tapos may mga farm din dito sa gilid. Ito yan, ostrich. Baby pa, ang dami na ng ostrich doon. Tapos din naman yung mga chicken. Bali guys, itong part na to hindi pa tayo nakakapasok sa loob mismo ng resort. So nasa labas pa tayo, nasa harapan. Actually nasa parking area pa lang tayo, pero yung farm nila nandito sa harapan lang. Pagka ganyan, nagpapakasta yung game pagka ganyan. Oh, tila mo, paspas ng ano, nagpapakasta yan eh. Yung ano? Yung Donkey. dito naman guys yung mga donkey nila. Uy, ganda.
Hello. Aray ko. Aray ko, nahulog ako. Doon naman sa kabila yung mga turkey. Ito yung hindi ko napuntahan guys nung first time namin pumunta dito. Kasi nga, nakapokus lang ako dun sa kabila, sa taas, sa resorts. So, for the first time makakita rin tayo ng donkey guys. So, yan po yung parking area ng Villa Filomena. Sa mga may mga sasakyan dyan. So, open parking po dito. Napakalawak po ng parking area nila. At saka yun yung mga bahay na yun yung mga private room nila sa mga gustong magstay na for a day or for how many days. Pwede po kayo magstay. So guys, bali pangalawang beses ko na namin pumunta rito. Ay, hindi. Ako siguro 2 beses pero yung iba maraming beses na kasi guys, napakaganda nung resorts nila dito. It's a natural spring resort, natural water, yung no chemicals, lahat-lahat wala. So napaka-natural po nung tubig na papaliguan nyo. Ayan, so far hindi pa kami nakakapasok kasi nga ang daming guest. Napakarami. May mga nagbablog din. So guys, ito yung entrance. So guys, ito yung price ng cottage nila. Picturean mo na ako. Guys, ito yung anak ko. Baka naman sumikat ka na naman. Saan tayo pupunta? Saan ba yung sinasabi mo may kamukha ka? Saan? Bitaw! Hindi nga pa ganyan kasi dapat medyo wide length. 1, 2. Tama na. Apa ka? Tingin! Abnormal. So ayan guys, nakapasok na kami sa haba-haba ng, sa dami namin, ang tagal namin natapos. So puntahan na natin yung cottage namin. So dito kami sa, so guys, yung resorts nila is may 3 layer, no? Pang bata, medium, parang medium, small, medium, and large. So same as usual, dahil nga second time ko na dito, so ito pa rin yung video. Ito yung cottage namin. Ito yung pangalawa.
So guys, mag-umpisa na tayo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my... So guys, ayan. Familiar sa inyo to guys. Ito yung spring, yung ilog, yung river na fresh water. Ito po ay galing sa, ito pong ilalim na to ay simentado na. Ginawa na po nila yan. So, wala pong putik. Wala kang putik na maaapakan dyan kasi nga simentado nga. So, marami talagang hindi maiwasan yung mga dahon ng mga puno kasi nga nalalaglag. So, may steps din dito para hindi kayo madulas. So, marami pa tayong i-explore guys. Tingnan nyo naman yung area. So guys, ayan, napakalinaw ng tubig. So ayan guys, dito sa Villa Pilomena may tatlong swimming pool. Ito yung malalim. Ito yung medyo malalim. Tapos doon naman sa taas yung pambata. Ito naman yung slides nila. Mga extra cottage. Madaming cottage kasi dito. Pa yung extra nila. So napakaraming cottage dito guys na available sa mga baka iniisip nyo na wala nang konti lang yung cottage, napakarami po kahit sa kabila ng ilog, kabila ng river meron po silang cottage. At may mga iba pang activities na pwede kayong gawin dito. Itong boating, tapos may bridge dyan. Ayan, hindi nyo na rin kailangan magdala ng ihawan kasi marami na pong grilled stand dito, ihawan. Meron ding hugasan ng mga kailangan nyo.
Ito yung mga pambata. So guys, ito naman yung store nila. So ito naman yung function room nila. Kung may mga event kayo na gaganapin, pwede po kayo dito. So guys, ito yung store nila kung saan kayo makakabili ng kung ano yung gusto nyo inumin. Yan. May mga ice cream, mga chips. Ayan guys, yung mga private room nila. Tapos this side naman yung Happy Habit nila cafe. Parang sarado pa ata. Sarado pa. So hindi natin matanong kung ano yung best seller nila na kape. So ayan guys yung mga ano. Yung mga private CR nila. Comfort room. Excuse me. Meron po bang CR yung mga private room? Sa loob, meron na pa. Salamat. So guys, meron ng CR yung mga private room nila. Uy! Wala pa rin tubig. So ayan yung fish pa nila. Mga goldfish, mga koi fish. Dami oh. Tapos nandun yung farm nila, flower farm. Napakaganda oh. So guys, punta naman tayo sa hanging bridge na pinakang best attraction nila dito. Ito guys, yung mga crabs pala nila. Crabs ba yun? Sa kabila, fish pan. Fish pan sa kabila. Puntahan natin yung mga koi fish guys. Alam ko madami. Ayun. Ang lalaki oh. May grapes ata dito oh. Grape trees. Ayun ang mga grapes yan. Pero wala pang bunga. So yun yung mga tilapia, mga koi fish, tapos ang lalaki. So guys, dalawang beses na ako nakarating dito. At sinasabi ko talagang hindi ako magsasawa kasi napakaganda ng view. Lahat, yung environment niya napaka-friendly. Napakalamig dito. So sana guys, punta kayo dito para maranasan nyo rin. So ito pala yung picture taking dito. So guys, siguro napakaaga pa ng dating namin kaya hindi pa umaandar tong refinery nila. Yan, hindi pa umaandar. So dyan nagagaling yung natural spring, yung tubig, tapos dadaan dito, i-refine nila. So ayan guys, hindi po yan putik yung ilalim ha, puro semento po yan. Kaya wala po kayong putik na maapakan. Sa mga nature lover, napakaganda po dito. O diba? Hinahanap na ako ng mga kasama ko, sigurado.
Dahil wala pa akong ginagawa. So punta tayo dun sa bridge. O heart. Pa-heart. For picture taking. So ayan guys. Ikot. Ito yung mga grapes ba yan? Hindi. Pero alam ko kinakain yan eh. Masarap ito eh. Di ba kinakain to? Meron na oh. So yan. Malalaki. Ang dami nilang punong ganyan. So guys, ito naman yung anong tawag dito?